Peace process never dies. Ito ang binigyang diin ng Pakistan kasabay ng panawagan sa Estados Unidos at Iran na itigil ang karahasan at bumalik sa negosasyon sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding o MOU. Ayon kay Pakistan Foreign Office spokesperson Tahir Andrabi, bagamat nahaharap ang kasunduan sa matitinding hamon dahil sa muling paglala ng labanan, naniniwala pa rin ang Pakistan na may pagkakataon pa para maibalik ang kapayapaan sa pamamagitan ng dialogo. Peace process never dies. It can be held in a back burner, but it stays. And with this logic, the relevance of Islamabad MOU is still the logic of Islamabad MOU still exists, and whenever parties will feel that their logic of escalation is exhausted, the return to peace will be through a template which is provided in the Islamabad MOU. Hinikayat ng Islamabad ang Washington at Tehran na itigil ang mga pag-atake at ipagpatuloy ang mga technical level talks alinsunod sa kasunduang nabuo sa tulong ng Pakistan at Qatar noong nakaraang buwan. Giit ni Andrabi, ang Islamabad MOU ay nananatiling pinakamatibay na balangkas para sa kapayapaan. Maaari rin anya itong maging gabay sakaling magpasya ang magkabilang panig na muling mag-usap. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ligtas, malaya at tuloy-tuloy na paglalayag sa mahalagang waterway na dinaraanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Babala ng Islamabad, ang patuloy na labanan ay nagdudulot na ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at banta sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa pagkain, lalo na sa mga bansang umaasa sa pag-aangkat ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Sinabi rin ng Pakistan na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga pinuno ng Qatar, Iran, Saudi Arabia at iba pang mga bansa upang maipagpatuloy ang mga hakbang tungo sa de-escalation. Our engagement with the leadership, as I mentioned, we have engaged at the highest level. Prime Minister spoke with the Emir of Qatar. He also spoke with President Pezeshkian in the last 7 days. Our Deputy Prime Minister spoke with the Iranian and the Saudi foreign ministers. So our engagement is continued. But the diplomatic initiative required for the peace process has already been undertaken in the form of Islamabad talks in April and in Bergenstock in June. So that remains the template, and that initiative is valid. Una nang sinabi ng Iran na natapos na ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa noong muling naglunsad ng military operation ang Washington sa Tehran na malinaw umanong paglabag sa napirmahang MOU. Subalit nagbabala naman si US President Donald Trump na aatakihin niya ang mga tulay at energy facilities ng Iran kung hindi ito babalik sa negotiating table. Sa kabila ng patuloy na pagpapalitan ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran, umaasa ang Pakistan na mananaig pa rin ang diplomasya at mabubuhay muli ang negosasyon upang maiwasan ang mas malawak na krisis sa gitnang silangan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.